Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sulod ngan gawas sa naton nasod. Morning Report! Ganyan na, Adi, ang iyo tag notisya. Mopay nga aga sa ingutanan mga kasanggayan, adlaw kitira San Hueves, kitsa 24 sa bulan San Hulyo tuig 2025. Ganadian naton mga larayuluhan sa atong mga bagong mga dagkong sumat para yan ang adlaw. Duwang street level drug suspects na sa ginkasang bypass sa Kabayog PNP. Sa nga barangay kapitan sa Lower Happy Valley ginpusil kakulog nila patay. Senador Lacson sisilipon ang pork miskin miyembro sa minorya. Ombudsman marigo na ng ebidensya para isuspender ang GSIS President ng General Manager. Suspendido na sa bulan. Pilipinas mas labi pa armasan sa missile sa Amerika. Magaging deploy ng marinong Pinoy na hilambing sa child porn. Congressman Sendanya nanawagan nga diri himuon nga pabonggahan event ang SONA. DPWH nanawagan nga maging responsable sa paglabog sa mga basura para diri magbaha. Sa Langyaw, 27 ang patay, ungay na ang mga bata sa mahulog ang Bangladesh jet fighter sa eskwelahan sa Dhaka, Bangladesh. Ukraine maglalatag utros ang proposed ceasefire sa Russia. Amado ato ng mga headlines, mga detalye katuhiban masunod dayon. Nilagda na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance.
Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yan na sa mga detalye sa natong mga sumatuna na notisya lokal. Usa nga barangay captain an itong ginbawian san kinabuhi kakulop kahuman ini pagpusilon sa nawaray pay kilala nga suspect sa Calbayog City. Samara naman ang Mrs. Sini nga naigo manta sa nabalatigang sa naganman. Hinkilala ang biktima nga si Anastasio Inbon Catalan, barangay captain sa barangay Tapae, Lower Happy Valley, kundiin ginbawian sa kinabuhi sini sa mismo lugar sa insidente. Samaran nga gindara naman sa ospital ang misis ni Kapitan nga padayon nga gintatambal sa ospital. Basar sa pauna nga report sa kapulisan, nagnanambigar ang mag-asawa sakay sa nira sidecar sa diri pa madetermino nga direksyon kundi pagabot sa mag-asawa kapit sa na boundary sa barangay Ginbawian Norte ngan Ginbawian Sur ginpabutan ang kapitan sa diri pa madeterminar kung pira nga gunman. Ginbawian ang kinabuhi sa barangay captain nga nadara naman sa ospital ang misis ini kundi waray paklaro nga pangilalaan ang nagbuhat sa krimen. Kundi sumala sa usa nga surok sa Calbayog may na ginalinsunod nga suspect ang mga otoridad. Gani ginkita ang koneksyon sini sa usa nga panitabo may kalabutan sa usa nga aksyon may kalabtanan sa trabaho sini kumo kapitan nga ginbuhat sa biktima antes pa ang insidente nga pamusil ka kulop nga law. Nadakop naman kagabi mga alas 7:45 ang oras ang suspitsado. Sa ibang police report, duwang nga ginatapan nga nadadabi sa illegal nga droga nga ada sa street level ang nadakop sa mga operatiba sa Calbayog City Police Station sa usa nga matagumpay nga buy-bust operation nga ginhimo kasangkulop Hulyo 22 banda alas 10:39 Bisanaga sa Puro 4 Barangay Kapogan, Calbayog City. Ginkilala ang mga suspect nga sira alias Sally, 49 anyos, waray trabaho ng residente sa Puro 4 Barangay Kapogan ng alias Leo, 33 anyos, waray trabaho ng residente sa Puro 1 Barangay Obrero, Calbayog. Ang pareho nga suspect ang ada sa listahan sa street level individual ilarom sa drug watch list. Ang operasyon ginhimo ilarom sa direkta nga supervision ni Police Lieutenant Colonel Denver Rivita, hepe sa Calbayog City Police Station. Ginhimo ang buy-bust operation ilarom sa koordinasyon sa PDEA and may control number 2000001 07-2025-120226. Kauman matagumpay nga makapalit ang umakto nga pusher buyer tigang sa mga suspect sa nusang nga sasye inatapan siya bu sa kantidad nga 500 pesos. Dagnit ini
nagatag sang sinyales nga nagdalan sa malaksi nga pagdahop sa duwa nga suspect. Ginpay baro sa era ang rason sa nira pagdakop nga nanira mga katungod konstitusyonal sa pinulungan nga ira na intindihan sa ginimo nga paghalugog nga inspeksyon sa naitabuan sa insidente na recover di sa mga suspect na iba-iba nga ebidensya may kasumpay sa ilegal nga droga nga nini ang tuway nga ginmarkahan nga ginimbentaryo sa mismo lugar sa insidente at ubangan sa mga suspektsado nga na mga saksi. Usa nga ilido nga kagawad sa Barangay Carmen ang una nga ginrepresentar tigang sa media. Sigun sa Dangerous Drugs Board, ang kandidat sa mga nakumbiskar nga droga ang gintatantiya maabot sin 6,800 pesos. Iginpailaron pa ini sa formal nga pagsusuri sa laboratorio sa PNP Forensic Unit agud matudlo ang aktual nga timbang nga tulod sa mga substance. Yan na, aduna sa kustodi sa Galbayog PNP ang mga naaristo nga suspect nga ginpailaron sa dokumentasyon pisikal nga medical nga eksaminasyon sugod man ang pagsusuri sa droga. Ang istasyon sa kapulisan ang nagandam na sa ginginanglan nga dokumento agud i-file ang kaso pagtalapas sa mga probisyon sa Republika Acta 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa sections 5, 11, and 12 sa Artikulo 11 kasumpay sa Section 26 sa napariho nga balaod. Sa iba pa nga mga balita, mga lolo't lola sa Mutyong Samar gumarawat sa cash gift ilarom sa Expanded Centenarians Act. Coast Guard dagmit nga nagresponde sa intendente sa bangga ay sa duwa nga barko sa pantalan sa Calbayog. Sa detalya din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Dagmit nga nagbuhat investigasyon ang Coast Guard Substation Calbayog, kasugbong ang Coast Guard Marine Environmental Protection Enforcement and Response Unit Western Samar kahuman ang insidente sa banggaan sa butnga sa MV Poseidon 52 ug MV Vinquang 379 sa Hulyo 18 sa Manginoo Port, Calbayog City. Ang aktibidad ang ginbuhat sa pakikolaborasyon sa Philippine Coast Guard Calbayog ug Mr. Ray Constiniano nga mao ang awtorisadong ahente sa MV Vinquang 379. Base sa paunang investigasyon, samtang tilarga sa berth number 4 ang MV Poseidon 52 pakadto sa Anchorage area, inya ang ginabtan sa tigda nga makusog nga balod ug hangin sanglit umigo ini sa nakadaong nga Vietnam flag vessel MV Vinquang 379 sa berth number 2. Nagkamayada yupi, gasgas ug luho nga 40 cm sa stern sa MV Vinquang 379 pero waray na i-report nga nasamaran o tumagas nga langis. Kasunod sini, nagbuhat Marine Casualty Investigation ug Vessel Safety Enforcement Inspection ang Coast Guard Substation Calbayog, Marine Environmental Protection Enforcement and Response Unit Western Samar ug Marine Safety Services Unit Eastern Visayas. Nahibaruan, kawaray deficiency ang MV Poseidon 52 pero kinahanglan i-repair ang rubat sa bulwark sa MV Vinquang 379. Nagkasarabutay ang duha nga panig nga babatonon sa MV Poseidon 52 ang danyos ug nagpatapod nga magsumite kasuratan sa bayaran. Balita sa Mutyong Samar. 12 nga senior citizens tikang sa bungto sa Mutyong Samar ang kumarawat tag 10,000 pesos cash gift tikang sa National Commission on Senior Citizens. Ang payout ang ginbuhat kasugbong ang Municipal Social Welfare and Development Office kumang pagsubay sa Republic Act No. 11982. Sakop san balaod ang paghatag insentibo sa mga Pilipino nga umabot sa edad 80 pahitaas kumo pagkilala sa era kontribusyon sa sosyedad ug paghatag importansya sa era kamutangan. Katuyuanan sa programa nga magpaabot suporta ug pagkilala sa mga senior citizens samtang sira nabubuhi pa.
Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa kadugangan nga notisya lokal, adian report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Plano nga ipatuman sa syudad San Calbayog ang Shopee Tatak Pinoy Program sa pagkigbinuligay sa LGU Calbayog ng Shopee para sa pagpauswag sa sektor sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa courtesy visit ni Alfonso Estacio, Affairs Officer sa Shopee para sa Visayas, kan Mayor Raymond Uy Kasankulop, igin diskusyon ang plano nga partnership ilarom sa nasabi nga programa. Katuyuanan sa programa nga maghatag sa digital entrepreneurship training ng suporta sa mga MSMEs agud mapakusog ang kapasidad sa mga negosyo sa syudad. Nagpapakita ini sa suporta sa talinguha sa LGU Calbayog para sa inclusive economic development pinaagi sa teknolohiya. Ginlalauman nga ang programa magpapabaskog sa negosyo sa mga kalbayognon pinaagi sa digital economy. Didto naman sa Bungto San Gandara, Samar, padayon ang misyon sa Rural Health Unit o RHU sa Bungto San Gandara sa pagdara sa libre ngan kalidad nga serbisyo panlawas ngadto sa mga komunidad. Sa igindumara nga series and outreach, ginbisita sa RHU team ang Barangay Health Station sa Hampton ngan Sarawis nga kundiin ginbuhat ang mga importante nga aktibidad. Sa Barangay Hampton, ginpatuman ang Mass Drug Administration kontra Sestomyasis, paghatag sa PhilHealth cards, fully immunized children vaccination, ngan monitoring sa kabataan nga may moderate acute malnutrition. Samtang sa Barangay Rawis, nakatagamtam ang mga residente tikang sa kabarangayan sa screening para sa hypertension ngan diabetes, libre nga konsulta medikal, ngan monitoring sa health, nutrition ngan disaster risk, labi na para sa kabataan ngan iroy. Igin papakita sa sini nga mga aktibidad ang dedikasyon sa RHU Gandara nga dadon ang serbisyo panlawas sa kada barangay para sa mas malibsog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Yan na sa naton mga balita nasyonal. Magpapabilin pagyamon aktibo si Senador Panfilo Ping Lacson sa pag-ato kontra sa pork barrel nga iba pang irregularidad sa budget ungay. Ang proposed 2026 budget miskin diri siya miyembro sa majority block sa Senado. Diri ko babayaan ang akong trabaho labi na sa pagbantay sa national budget. Doon ni Lacson sa radio interview sumala sa iya. Sa mayorya man siya o sa minorya, ginsetar na niya nga na minsan pa ginpatanggal na ang questionable nga alokasyon sa budget. Ungay dinhi ang tulong-dunong education scholarship nga ginpamudmod sa mga magbaralaod. Ang ginaro sa DPWH para sa right-of-way budget, miskin may bilyon-bilyon pesos na nga waray maggastos nga ng flood control project allocations kundiin bilyon-bilyon ka pesos na ingadto sa gudti nga barangay ngan gudti nga mga bungto. Yung gisahon niya ang mga opisyal nga may kalabtanan sa mga flood control projects sa gudti nga barangay sa Oriental Mindoro nga nagpakarawat sa 1.9 bilyon nga nusa nga gudti nga bungto sa pareho nga probinsya nakakuha sa 10 bilyones pesos. Siyento sa 67,000 nga customer nawadan sa kuryente sa habagat. Maabot 167,000 nga mga customer sa Meralco ang naka-eksperyensya pa sa brownout as of 7 a.m. sa Dunga Martes sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas ngan Quezon. Siring San Meralco, 98% sa mga apektado nga customers o 163,000 ang mga sa lugar nga may baha pa. Nangaro si Meralco Vice President Ju Saldarriaga sa apektado nga customers sa napasensya ng pag-intindi tungod kay napiktaran sa grabe nga pagbaha ang ira serbisyo. Sumala, katalwasan sa mga customer ngan mga tauhan sini ang ira ginintindi
siring ni Saldariaga, we will immediately restore power in the affected areas once the floodwaters recede and it is safe to do so. Ginpay ng dumaluwat niya ang publiko nga maghimo sa electrical safety measures kung may baha sugad sa pagpatay sa power switch o circuit breakers. Tanggalon liwat sa sarakyan gan sa saksakan ang mga appliances ngan tanggalon sa pagkakabit ang mga bombilya kung kaya. Iging klaro sa ombudsman nga may sadang nga ebidensya para isuspindi si GSIS President and General Manager Jose Arnolfo Vicbiloso ngan unong pang opisyal sa ahensya. Iniyan may pagisumpay sa 1.45 billion pesos investment sa Alternergy Holdings Corporation nga iginhimo sa waray katugutan sa Board of Trustees. Perusal of the ROI, this office finds sufficient grounds to grant the recommendation for the issuance of an order for preventive suspension against the following respondents from GSIS considering that there is strong evidence showing their guilt, pahayag sa ombudsman. Natubang sira sa kaso grave misconduct ng gross neglect of duty tungod iginpadayon ang pagbalit sa 100 milyones pesos nga shares ang Alternergy miskin diri ini nakalista sa Philippine Stocks Exchange kan waray rekomendasyon tigang sa mga komite sa GSIS. Waray luwat magsugot ang minimum market capitalization nga nigindayon pagyapon ang pagpalit miskin waray kangayan nga rekomendasyon tigang sa Assets and Liabilities Committees ngan Risk Oversight Committees pakadto sa Board of Trustees kaupod sa nasuspende ang mga Executive Vice President nga sira Michael Praxedes nga na Jason Teng, mga Vice President nga sira Aaron Samuel Clan nga na Mary Abigail Cruz Francisco, Officer 2 Jaime Leon Warren nga Acting Officer 4 Alfredo Pablo. Ginsuspindi sa Malacañang ang tanan nga mga preparasyon nga may kalabtanan sa tiapiki State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Siring ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga nadismaya ang Pangulo sa report nga pira nga government personnel ang busy sa pagpopost sa sona material samtang damo nga komunidad nga mga mulupyo. Ang naka-eksperyensya sa grabe nga pagbaha tungod sinigin mando ni Bersamin nga iundang ang tanan nga preparasyon nga tumutok sa pagbaton sa problema sa pagbaha nga relief operations. Ginmanduan ni Bersamin ang DPWH Ganiba pa ahensya sa gobyerno ay tutok anira tensyon sa relief operations ngan pagsulbar sa baha agud masiguro ang kadalwasan ngan kapayan sa mga mulupyo labi na sa panahon sa krisis. Naglalaom si Bersamin nga isusunod ang tanan sa ahensya agud mabuligan ang damo nga mga mulupyo nga nag-aantos na sa perwisyo sa grabe nga babaha. Nakakabot sa negatibo nga reaksyon ang mga litrato nga nagsasarang sa social media kundi nagbubutang sa mga posters ng litrato sa Pangulo kasumpay sa Niasona sa Lunes, Hulyo 28. Kasunod sa pagmimiting ni US Defense Secretary Pete Hegseth nga Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pentagon gin-anunsyo sa Amerika nga magpapadaray ni sa pinakawagong mga missile nga unmanned systems sa nasod bilang dugang nga proteksyon kontra sa banta sa mga agresibo nga kiwa sa Indo-Pasifiko. Kadungan sinig gin-aproban liwat ang panibagong apitad para pakusgon ang depensa sa duwa nga nasod ilarom sa maihana nga Mutual Defense Treaty. Dirila basta armas nahatag sa Amerika.
Pakukusgon luwat sini ang Defense Industrial Base ngan maghimo sa mas dako nga military exercises nga upod ang Pilipinas. Sigun sa mga opisyal, di rin natiyaw ang tensyon sa South China Sea. Saglit gin siguro sa Pentagon nga sakop sa nira depensa ang anuman nga pag-atake sa mga tropa, barko, eroplano pati na ang Coast Guard din man nga parte sa Pasifiko. Iginbidaluwat sa meeting ang tagumpay sa Balikatan 2025 ang gidadakui sa kasaysayan haros sa 14,000 nga tropa tikang sa Amerika, Pilipinas ngan masubra 20 nga mga nasod ang nagpartisipar sa haros 3 ka semana nga exercises tikang kaytas-an tubtub cyberspace. Malipayon si Pangulo Marcos sa resulta sa nabaligatan. Sumala sa Malacanang, dako nga bagay ang nahibaruan sa mga sundalo labi na sa sanin persa sa mga kaalyado sugad sa Australia ngan Canada. Nagbabala ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa mga marinong Pinoy nga nagtatalapas sa US Federal nga State Laws ang maghiling, magdara, ngan magdistribuer sa child abuse materials nga ng sinuman nga magdadalabas sini ang pwede makasuhan nga na mapadeport. Ginhimo sa nimbahada ang nababala tungod sa kadamusan mga marinong Pinoy nga ginpanusad sa mga gintatrabahuan nga cruise ship nga ginpadeport pabalik sa Pilipinas. In view of increasing incidents of arrests, detention, and deportation of individuals due to child pornography-related offenses, the Philippine Embassy reminds the members of the Filipino community and overseas Filipino workers in the United States and the onboard vessels in U.S. territorial waters that child pornography is one of the worst forms of child exploitation, and to consume it perpetuates such exploitation. Sigun sa advisory sa embassy nga may petsa Hulyo 19. In this regard, everyone is enjoined to desist from downloading, processing, viewing, transporting, distributing, and selling child pornography. Ginbanggit pa sa nimbahada nga ginrespeto nila ang katungod sa mga individual nga magreklamo or take legal action if they feel they have been wrongly accused of legal infractions. Ginsagdunan na sa Department of Migrant Workers ang mga manning agency nga nagpapadara sa seafarers sa mga cruise ship nga pakusgon na nira pre-departure orientation programs pinagi sa pagtig-ob sa module sa issues sa child pornography and sexual violence. Masubra sa usa kagatos nga marinong Pinoy na ang ginpandakop ngan ginpadeport sa Amerika tumikang sa Abril 2025 sigon sa Grupo Filipino Workers Center. Sumala kan PWC Executive Director Arkelina Versosa, umabot sa 21 nga Filipino workers ang pinandakop sa Carnival Sunshine Cruise Ship tikang Abril 13 tubtub Hulyo 12, 2025. Ngan ginpatiport sa Pilipinas, labot sini 80 pa nga Pinoy nga nagtatrabaho sa Carnival Ward Grass ngan Carnival Vista nga pareho nakabase sa Port Canaveral sa Florida ang ginpadeport. Sabot nga sa Abril ngan Mayo yan nga tuig ang 21 nga Pinoy crew sa Carnival Sunshine ginakusahan daw nga may gintatago nga material sa child pornography miskin waray naman ginpapakita nga ebidensya ang mga otoridad sa Amerika. Ang mga Pinoy nga ginpadeport ang may edad daw 10 anyos nga visa. Diri daw waray daw kasuhi ngan ginpailarom sa paglilitis ang mga ginakusaran nga nadadabi sa child pornography kundi basta nala sira gindampot ngan dagmit nga ginpadeport sa Pilipinas. Duha nga marinong Pinoy ang naggagawa sa statement sa media para kontrahon ang naging akusasyon nga sira ang nadadabi sa child pornography. Ano sa ananay nagtatrabaho sa Saudi Arabia nga may mahigpit nga patakaran laban sa kalaswaan.
Nanawagan si DPWH Secretary Manuel Bunuan sa publiko nga maging responsable sa paglalabog sa basura para maibanan ang eksperyensyahan nga problema sa baha kada pag-inuran. Sa programa, sa radio program si Ring ni Bunuan, nga dako nga problema pagyapon sa departamento ang nagsarang nga mga basura. Nandoon pa rin yung problema natin sa basura. Saka luma na yung drainage sa Metro Manila, tingin namin. Sumala sa iya. Dapat tulong-tulong ang lahat, hindi lang naman ang DPWH ang may responsibilidad sa pagbaha. Siyempre, nagtutulong-tulungan kami ng MMDA at saka other agencies sa pagtingin kung ano ang mga solusyon natin sa pagbaha. Kaya lang mayroon ding mga responsibilidad ng ating mga local government units at ating mga kababayan sa Ring Pania. Iginanunsyo sa DILG ang perangalugar sa nasod nga suspendido ang klase sa tanan nga level nga ang kasunod sa mga opisina sa gobyerno. Yan ang adlaw Huwebes, Hulyo 24. Ungay sa mga walang pasok ang Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Sorsogon, Romblon, Masbate, Albay, ngan Camarines Sur. Sugod man ang Catanduanes, Antique, Iloilo, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Batangas, Laguna, ngan Rizal. Gindugang liwat sa nahensya ang Cavite, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, ngan Apayao. Una na report nga hingpit na nga naging bagyo. Ano sa nga low pressure area kakulop nga gintawag nga bagyong Emong nga yana nagius patimog kanluran sumalapa sa ahensya. Ginbayag ni Vice President Sara Duterte nga dapat maging profesional ang DILG sa pag-anunsyo sa suspensyon sa klase ng trabaho kada maraot ang panahon. Sa interview dito sa The Hague, Netherlands, sadto na Hulyo 22, ginpakyanan ng Vice Presidente parte sa iyo opinyon sa patiaw nga paagi sa pag-anunsyo sa DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Rimulya sa suspensyon sa klase ng trabaho. Mahinunduman, ginsusnan, san perang netizen, nga gintawag nga insensitive, nga diri professional ang iton nga paagi sa pag-anunsyo sa ahensya. Ginahatag pananglitan ni Duterte ang Office of the Vice President nga ginsiring ang mga institusyon sa gobyerno ang angay maging profesional sa irang mga pahayag. Dugang paniya ang paagi sa komunikasyon ang angay bulag sa kaluguring ng opinyon sa nirang mga pinuno. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Mayroong Vice President at mayroong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Kaya kami mayroong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, mayroon silang mga ginagawang trabaho, may projects, may serbisyo, at mayroong boses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Siring pa ni VP Sara. Pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Hindi ko sinasabing hindi. Hindi pwedeng maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Dugang paniya. Kasumpay sini nangaro na San Pasaylo si Rimulya. Sa usang nga interview si ring ni Rimulya nga ginhimo niya la ang nasabi nga paagi para pagaanon ang sitwasyon. Dugang paniya waray siya maraot nga intensyon. Usa nga fishing vessel nga may karga 40,000 ka litro sa automotive diesel ang nalunod tungod sa dako nga balod sa Lian, Batangas, Kakulok nga Lao. Sigun sa Philippine Coast Guard, Southern Tagalog,
Naitabo ng insidente banda alas 3 san kagahon sa kadagatan sakop sa Sitio Talim, Barangay Luyahan, igang nabota sa Fisport Pier pakadto Puyo Palawan unta ang biyahe sa nabarko yang gingilala PV Unity World para magkuha sa mga isda. Pandalas 2 san kagahon daw gindeklara sa kapitan ang abandoned ship sa ada sa dagat apiki sa Fortune Island tungod sa makusog nga balod. Nakatalwas naman ang sakay sini nga 11 nga tripulante gamit ang mga floating device sa yana. Ginbabantayan sa Marine Environment Protection Environment Response Team sa nasugbo ng San Coast Guard Substation sa Lian ang lugar para sa posibleng abantasan oil spill. Direhusgaran ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang napagi sa pagpapagawa sa anunsyo ni DIL Secretary John Vic Remulla sa suspensyon sa klase sa iba-ibang lugar sa nasod. Iyang gibayag sa Pangulo kauman na punahon sa mga netizen ang pagi ni Remulla sa pag-anunsyo sa abiso sa suspensyon sa klase sa mga estudyante. Sigun kan Pangulo Marcos Jr., ang importante maihatag ni Remulla ang importante nga mensahe sa gobyerno ang waray maiging problema ini sa Malacañang. As long as he gets the message across, that's what it's for. That's what all of these postings are for and get some information across. And as long as the achieves that, then he manages to do what he sets out to do, siring San Pangulo. Kung sugad good daw ang estilo ni Remulla sa paghatag sa nabiso, papasagdan niya ini tungod kay diri ini kaput San Pangulo. Nakakabot sa negatibong reaksyon ang pamaagi ni Remulla sa paghatag sa nabiso sa iya social media page tungod kay baga daw diri opisyal sa gobyerno ini nga yakan nga jologs ang pera nga termino nga gingamit sini sa iya pag-anunsyo. Pupugnan ni Senador Erwin Tulfo ang mga magbaralod nga may labot sa mga flood control project oras nga tikangan ang deliberasyon sa national budget sa Senado. Sigun kan Tulfo, trabaho sa mga magbaralaod nga maghimusan na balaod, gandiri ang manginglamot sa pondo, sugad man ang pagpapatupad sa proyekto para sa flood control. It is not our job is to do law. Bakit tayo makikialam sa flood control? Unfortunately, ilang administrasyon na, puro flood control, may nangyari ba? Pahayag ni Tulfo sa mga reporter, kahuman na bisitahon ngan tagan san bulig ang mga pamilya nga napiktaran san grabe nga baba sa barangay Tatalon, Quezon City, kakulop nga adlaw. Usa nga barangay health worker ang namatay kauman makuryente sa ginbaha nga health center sa Maykawayan, Bulacan. Gingilalan biktima nga si Cristina Abisante Padora, 49 anyos, sigun sa Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office. Pasar sa report sa Bulacan DRRMO, umadto si Padora sa health station para siguraduhon nga talwas ang mga medical supply ngan bakuna tigang sa nagataas nga baha sadton Martes. Pero samtang ginbabakta sini ang ginbaha nga lugar banda alas 8:18 sa naga, umagi siya sa ilarom san usa nga tent apiki sa health station nga naibaruan may nakadikit nga live wire. Nakaptan daw sini ang bakal sa tent rason para ma-electrocute makuryente si Padora. Sumala pa sa Bulacan DRRMO, ginsiguro naman sa lokal nga gobyerno sa Maykawayan nga magpapadangat ini san bulig sa ginbayaan nga pamilya sa nabiktima. Nanawagan sa Akbayan Party List Congressman Pero Sendanya sa mga
matambong sa State of the Nation address. Yan nga Lunes nga diri magpabunggahan nga ni salang-alang ang pagkukuri sa damo nga pamilya tungod sa mga pagbaha. This is not the time for pomp. This is the time for empathy, humility, and decisive action. Ang panawagang ito sa mga kapwa ko mambabatas na kusa na nating gawing payak ang pagdaos ng SONA sa ring ni Sandania. It is the height of insensitivity if we will roll out the red carpet for SONA when our constituents and their families don't even have roofs over their heads, dugang pasan kongresista. Ginpainundom sa kongresista nga mandato sa Pangulo nga i-report sa Kongreso ng publiko ang kamutangan sa nasod. Balikan natin ang layunin ng SONA ayon sa konstitusyon. Trabaho ng Pangulo na mag-report sa Kongreso at sambayanan. Trabaho natin na makinig at himayin ang kaniyang report diri to fashion gala sa ring sa kongresista. Notisya tigang sa langyaw sa Ukraine maglalatag utro sa proposed ceasefire sa Russia. Mag-offer ang Ukraine sa panibag-o nga kasarabutan para sa undang purusilay sabot nga nira sa Russia. Sa mga tiabot nga adlaw, sigon kan Ukrainian President Volodymyr Zelensky panuyo sa pitad nga may pagpadayon ang waray madayon nga harampang pankahimyangan kauman mapalya ang duwa nga nayuna nga round sa negosasyon sa ginhimo sa Istanbul, Turkey. Otro gintagan doon sa leader sa Ukraine ang kandaman nga makighampang sa personal kan Russian President Vladimir Putin agud tapuson ang gerra may nunduman nangaro ang Rusya sa pira nga kondisyon ungay ang pagkuha sa Ukraine sa mga titipahan ginagawan nga teritoryo nga diri pagkarawat sa bulig tigang sa mga dayuhan nga nasod. Una na gihapon ginsiring sa Kremlin nga open sira nga makighampang kasunod san ultimatum nga ginhatag ni US President Donald Trump nga 50 dias para maipatuman ang peace talks o matubang sara sa mga mabugat nga sirot. Fighter jet nahulog sa eskwelahan, 27 ang patay. Patay ang 27 ka tao, ungay ang 25 nga kabataan, kauman mahulog ang usa nga Bangladesh fighter jet sa usa nga eskwelahan sa Dhaka, Bangladesh sadto nga Lunes. Sigon kan Sayi Thor Rahman sa Ministry of Health and Family Welfare kadaman sa mga nagkamatay, ang mga estudyante nga kagagawas pala sa klase sa mahulog ang Chinese-made F-7BI aircraft sa Milestone School and College. Labot sa mga nagkamatay, masubra 170 ka tao ang nagkasasamaran ng 78 sa era ang ginbubulong sa iba-ibang ospital. Sa report, ang pilot nga si Flight Lieutenant Tuwi Kir Islam ang ada sa usang routine training mission sa may sumat makaranas sa mechanical nga aberya ang eroplano. Ginsubukan daw sa piloto nga likyan ang mga mataw nga lugar pero nahulog gihap ini sa ikaduwa nga building sa eskwelahan. Igindeklara sa pansamantala sa gobyerno sa pamuno ni Muhammad Yunus ang Martes bilang adlaw sa national pambansang pagluluksa. Pangatapusan sa kamutangan sa panahon sumala sa pag-asa. Kanina nga alas 3 sa kaagahon ng sentro sa Baguio Dante, Francisco, gin-estimate basar sa ngatanan, available data ada sa 810 kilometros este-norte-este sa extreme northern Luzon, 23.3 degrees north, 129.2 degrees east. Kamay kakusgon sa nasustener nga hangin nga 79 kilometros por hora hinari sa sentro kan pagsurusubas ko sa tubtub ni 20 kilometros por hora ini nagius northwestward sa 15 kilometros por hora. Samtang alas 3 san kagahon kanina ang sentro sa severe tropical storm Imong in-estimate
ada sa 245 kilometros weste San Basinutan, La Union 16.8 degrees north, 18.1 degrees east, may kakusgon nga nasustener nga hangin sin 110 kilometros per hora hirani sa sentro ngan pagsurusubasco sa tubdob 135 kilometros per hora ini nagio sa southwestward kalaksyon nga 25 kilometros per hora. Abagat nakapiktar sa central ngan Southern Luzon, Kabisayan ngan Mindanao. An Ilocos Region ngan Cordillera Administrative Region mabagyo ang panahon tungod sa super typhoon STS sa Emong. Ang Batanes sa Cagayan, Isabela, Zambales, Tarlac ngan Nueva Ecija maurang-uran nga may pagsurusubasco tungod sa STS Imong. Ang Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ngan Occidental Mindoro, mayada magpagsurusubasco, mga pag-uran-uran tungod sa habagat. Ang Western Visayas, Nueva Ecija, Aurora, Quezon, rest of Mimaropa, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, ngan Masbate, may damang talagsa nga mga pag-uran-uran tungod sa habagat. Ang ibang parte sa Cagayan Valley, madampog ang kalangitan nga may patsarang oran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa STS Imong. Ibang parte sa Kabikulan ngan ibang parte sa Kabisayan, madampog ang kalangitan nga may patsarang oran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa nabagat. Ang Mindanao medyo madampog nga sa madampog ang kalangitan nga may talagsa nga pag-uran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa nahabagat. Ang western section sa northern ngan Central Luzon makusog ang huyop sa hangin ng direksyon southwest to southeast. Ibang parte sa northern Luzon, katamtaman ngadto sa danay makusog ang huyop sa hangin ng direksyon northeast to northwest, katamtaman ngadto sa Mabalod. Ang Kabisayan ng Mindanao, katamtaman ang huyop sa hangin ng direksyon southwest, katamtaman ang pagbalod 1.0 to 2.5 meters ang pagitaas ng balod. Sa temperatura, pinakataas alas 2 sa kulop, 27.3 degrees Celsius, pinakamubo alas 5.20 sa gagahon, 24.8 degrees Celsius. Relative humidity, pinakahataas alas 9 sa naga, 97%, pinakamubo alas 2 sa kulop, 89%. Ang pagtaob alas 8.48 sa naga, 1.5 meters. Ang igataas ang tubig, sunod ang pagubas alas 5.53 sa gulop, negative 0.15 meters. Ang igubos ang tubig, ang adlaw sumirang kanina alas 5.37 sa naaga, matutunod alas 6.28 niyan nga gabi. Amad to ang kabugusan sa morning report para yan nga Huwebes, Hulyo 24, 2025. Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol, si Engineer Francis Marnie Balbes, yan si Ezra Tarongan, ang amon na mga OJT sa kurso nga BSIT, Major in Electronics Technology sa NWSSU, sa Karel Jane Magbutay, Mara Alba, Merlin Garalsa, Arin Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, and Mark Angelo Tayab. Ini iyo tagnotisya. Jean Navilo nagpapasalamat. Maupay kaaga sa iyong atanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ng labas ng mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radio Pilipinas, Calbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
sa Kalbayog. Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.